Okay, so dito po tayo mag-aaral mga kapatid dito po sa John chapter 15. Ito po ay sulat ng ating kapatid na Juan. At ito ay mga salita ng ating Panginoong Jesucristo nung siya pa ay nabubuhay. Lakayan natin at ang ating pag-aaral ay may pinamagatang The Christian Fruitful Living. Pag sinabing the Christian Fruitful Living, yung ang Kristiyano na mabunga. Maganda yung mabunga kaysa walang bunga. Kapag ang puno ay walang bunga, ay anong ginagawa natin? Pinuputol at ginagatong na lang. Yes, okay. So dito po makita natin, no, ito ay pananalita ng ating Panginoong Jesucristo na sabi niya, I am the true vine and my Father is the husbandman. So dito, alam natin na ang ating Panginoon, siya yung puno ng iglesia. So, hindi ho si Manalo, hindi si Kibuloy, hindi ang sino mang nag-declare na founder. Sapagkat tayo po bilang mananampalataya, isa lang po ang kinikilala nating founder ng iglesia, yun po yung ating Panginoon. At yung iglesyang yun, itinatag ng ating Panginoon nung unang siglo. So wala na akong ibang pwedeng itatag na iglesia dahil yun na itagtag na. Ang sabi nga natin nga Panginoon, I am the true vine, siya yung puno. O ngayon, marami naglitawang puno. Ay iba ng puno yan. Kumbaga nagpupuno-punuan na lang. So makita natin mga kapatid na walang pwedeng mag-claim na puno. Siyempre, figurative po ito na ginaya po sa puno ng puno na sabi doon, ako ang totoong puno at ang aking ama ang tagapag-alaga. So kumbaga, ang ating Panginoon, dahil siya po yung nagtatag ng iglesia, siya po yung founder, siya yung may-ari ng iglesia, talagang kailangan tayo po bilang kabilang po sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon, hindi po ng kansino-sinong nagtatag, ay tayo dapat talaga palagi nakakabit sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon na nagtataguyod ng katotohanan ng mga aral at mga practices na itinaguyod ng unang mga apostol. Kaya sabi doon, and my Father is the husbandman. Kaya ang Ama ang nag-aalaga sa atin. Kahit sa prayer, di ba? Saan tayo nananalangin? Sa Ama eh. Kaya di ba tinuruan tayo ng Panginoon kung paano manalangin? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Yun, saan sasambahin? Dito sa lupa. Dito pa lang sa lupa. Kailangan sumasamba na tayo sa Ama. Parang nasa langit. So, kumbaga, kung anong ginagawa mo dito sa lupa, samba sa Ama, ginagawa mo rin parang nasa langit ka na. Kasi rin man talaga ang gagawin natin. Kaya nagpa-practice na tayo dito sa lupa. Kasi ang church, o yung tinatawag na iglesia ng Panginoon, yan ang extension ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya pinapractice na tayo ng Panginoon dito sa kanyang katawan. Ang katawang ito ay ang iglesia. So, siyempre, alam natin, yung ating Ama na nasa langit, siya yung pinaka-architect ng lahat. No? Kaya makita natin in eternity kung anong ginawa ng Ama, makita natin sa Ephesians 1:4. So, tingnan lang natin, pero babalik po tayo mamaya dito sa ating teksto. Sabi ito sa Ephesians chapter 1 verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, makita natin yung Ama natin na siyang architect, siyang nagplano from eternity past, mayroon siyang pinili. Yun, kailan pumili? Sabi doon, bago pa likhain ang mundong ito. Pag sinabing bago pa likhain, wala pa yung mga nilikha niya, wala po yung tao, ay may naroon na siyang ginawa. Ano yung ginawa ng Ama? Pumili siya. Anong katunayan na ang Ama ngayon? So, 1 Peter chapter 1 verse 2, mga kapatid, tingnan natin yung verses na ito para makita natin na yung Ama natin ay siya po yung pumili sa atin, hindi ang Panginoong Jesucristo, hindi ang Holy Spirit. Ang pumili po sa atin ay yung Ama na nasa langit. Sabi doon sa verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father,
through sanctification of the Spirit unto obedience, sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you in peace be multiplied. So, ang pumili, yung ating Amang nasa langit. At kailan tayo pinili? Bago pa likhain ang mundong ito. Ibig sabihin, hindi pa tayo tao, alam na ng Diyos. Na tayo ay pupunta sa langit kasi siya ang nagpasya, siya ang nagdesisyon. So walang makakapigil sa desisyon ng Ama kung pipiliin tayo o hindi. Siya ang nagdesisyon, hindi ang tao. So, titinan natin, balik po tayo sa Book of John na ating pinapag-aralan ngayong hapon ito, mga kapatid. Ang sabi po dito sa sa verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he take it away, and every branch that beareth fruit, he forget it, that it may bring forth more fruit. So dito tumutukoy sa eternal na pagpaparusa. Kasi nga, na kumbaga nakakabit ka na sa sanga ka pa rin. Kaya lang, pag hindi ka naging maayos, hindi nabunga, puputulin. Yon. So, ganun din, kapag tayo po ay kabilang po sa church at hindi tayo naging mabunga bilang Kristiyano, mananampalataya, kaya ang Diyos na po ang mag-aalis sa atin. Kaya marami nating kasamahan. Bisa, wala na eh. Bakit to? Bisan, nawala na, kinuha na ng Lord, iba naman, wala na, wala nang komunikasyon ang church. Yun. Bakit to? Inalis na sila ng Panginoon. Kasi, pag hindi ho tayo naging tapat sa Kanya, ay talagang Diyos na ang mag-aalis kasi iglesia yan ng Panginoon eh. Ang iglesia o ang kalipunan ng mga mananampalataya ay banal. Yung sabihin, pag sinabing banal, ay separate siya sa sistema ng mundong ito. Hindi siya nakikiayon. Ayaw mong maniwala at ikaw ay nakikiayon pa rin, kaya may possible na talagang aalisin tayo ng Diyos sa kanyang kawan kasi siyempre yung kawan ng Diyos ay kailangang sumunod. Di ba? Sabi ng Panginoon, ang aking tupa ay nakikinig at sumusunod sa akin. Yun ang katunayan. Ay kung ayaw mong makinig at sumunod sa Panginoon, ay yun ang gagawin ng Diyos sa atin. Hindi aalisin na lang. Kaysa naman parang isang kain na kamatis, may nakita kang bulok, hayaan mo lang ba yung bulok na kamatis? Mahahawa yung mga marami doon, di alisin mo na lang, itapon mo na lang, bayaan mo siyang kainin ng mga manok. So, ganun minsan, hinahayaan ng Diyos at dinidisiplina niya yung mga Kristiyano mananampalataya na ayaw talagang manatili sa kanyang mga aral. At ang ginagawa nito ay talagang pasaway. Kaya kailangan disiplinahin ng Diyos. Kaya minsan ang disiplina ng Diyos, kahit tayo, wala tayong karapatang i-judge yung tao, pero ang Diyos, nalalaman niya yung ating mga puso't isipan. Yung iniisip natin, hinahaka natin, ginagawa natin ang lihim, alam ng Diyos yun. Minsan, naglilihim tayo sa tao. Pero sa Diyos, wala tayong pwedeng ilihim. Kaya nga, lahat ay hayag talaga sa Kanya, di ba? Hebrews chapter 4, verse 13. And down to verse 8, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Siyempre, tayo mga Kristiyano sa paningin ng Ama, malinis na tayo. Kaya dahil sa dugo ni Kristo, dahil sa Kanya ginawa ng Panginoon, 2,000 years ago. 2,000 na napakhaba ng panahon nakalipas yung ginawa ng ating Panginoon para tubusin yung ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang dugo, naging malinis na tayo sa paningin ng Ama. Siya yung bayad na dapat tayo. Kaya nga, sabi dito sa Romans 3:24, yung kanyang ginawa, libre. Yung, ganun mo libre. Ang daming libre kaya sa Panginoon. Dito sa mundo na, tayo, wala namang libre. Punta sa dahan. Pwede, may libre ba dyan? Ay, wala po. Kahit hindi, walang libre. Pero sa Diyos, daming libre. Tingnan po natin. Sabi doon sa 24, being justified freely. Alam mo yun, no? Inaring ganap daw tayo ng Panginoon, libre. So, paanong libre? By His grace. Sa pamagitan ng biyaya, through the redemption that is in Christ Jesus. So, yung libre na pagtubos ay binigay po ng ating Panginoon. Yun. Yung pagkapili sa atin, libre. Yun. Pagkatubos ni Kristo, libre. Yun. Ay paano yung pagiging born again? Libre din po yun. Kasi yung pagiging born again ay dumarating. Kailan daw dumarating ang pagiging born again? Tingnan natin ang John chapter 3 verse 8.
So, saan ibinaya po ang pagiging born again ng tao? Yan ba'y pwedeng gawin ng tao, yung pagiging born again? Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, the wind bloweth where is listed, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Yung born again daw ay parang hangin. Hindi natin alam, di ba? Mamaya malakas ang hangin, mamaya wala na. Pero hindi mo naman nakikita ang hangin. Nararamdaman lang natin. Ganon din yung pagiging born again. Kaya ang pagiging born again, pwedeng ang isang bata sa tiyan pa lang ng nanay niya, born again na. O kaya yung sanggol. Meron naman, namatay na, hindi pa born again. Di ba? Kasi nga, ang nagbo-born again, hindi naman tayo. Ang nagbo-born again ay ang Diyos. Ano ang talata? John chapter 1, verse 13. Ito hindi binabasa nung ilan. Doon lang sila sa 12. Kaya minsan namamali yung paliwanag kasi ayaw ituloy yung pagbabasa tayo. Ano ang binabasa nila? Yung 12 lang. Sige, basahin nga natin yung 12. Sabi doon, but as many as receive Him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Yon. Pero 13, ito yung sagot talaga dyan. Ito yung pinaka-keyword, ito yung pinaka-magandang verse na pwede natin basahin. Bakit? Which is born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Sino daw ang nanganak? Ang Diyos. Ipinanganak tayo ng Diyos spiritually. Nung ipinanganak tayo physically, hindi naman natin gustong ipanganak, di ba? Mayroon bang gustong ipanganak? Oh, lalabas na ako. Lalabas ako sa tiyan. Wala namang ganon, di ba? Pusa na lang lumabas. Talagang lumitaw ka na lang dahil mayroong puwersa, mayroong kapangyarihan na gumawa nun. At walang kakayanan tayo na ipanganak physically, wala rin tayo kakayanan ipanganak spiritually. So parehas lang yun. Kaya dito ipinapakita mga kapatid, dito sa John chapter 15, ang sabi ng ating Panginoon na verse 4, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can you except you abide in me. So tayo bilang nakakabit sa ating Panginoon, kapag patuloy tayo nakakabit sa Panginoon, makikita natin yung magandang resulta, magandang bunga. Kaya maraming Kristiyano ay talagang kayapa ang buhay, kahit hindi kayamanan, pero hindi naman pinagkukulang ng Diyos. Kahit hindi naman katulad tayo na ibang talagang namamayagpag sa pera, pero tayo po ay may kapayapaan. Yun po ang importante. Bakit to? Ang mga Kristiyano, binagyan po tayo ng contentment ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, makontento na kayo kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Yung contentment sabihin, makakain ka lang 3 times a day, okay na yun eh. Yun. Kung mayroong extra, no problem. Ang importante, mayroon tayong 3 times a day. Kung minsan nga, hindi 3 times a day, minsan kakakain pa lang eh. Ano bang mabibili dyan? Order ka nga online. Yun. Order ka nga ng Jollibee, McDo, lahat na in-order mo. Wala namang problema kung may pambili ka. Pero kung wala kang mabili, pagdaan ni Bombay, abangan mo na kasi may bibili na ako ha. So, maganda, iwas-iwasan na yung mga credit. Yun. Kaya nga, kinukulang tayo ng okay lang yung home credit. Budget. Buwan na naman yung pastak buwan na. Buwan na naman. Pag naapektuhan yung budget, yun po yung maladelikado. Ang pinaka-advice talaga, kung maiwasan daw, iwasan kasi pag naapektuhan yung pambili ng bigas, pambili ng ulam. Pambayad kasi sa... Ay, kami nga minsan wala pa yung kinuha pala natin TV, bayaran na pala. Okay lang yun kasi 1,350 lang naman isang buwan. Pero kung yung budget ay doon na napunta sa credit, wala na natira. Patay na tayo. So, yun ang sinasabi ng contentment ay napakahalaga. May isa kang TV, okay na yan. Nakita mo, may bago na namang labas sa TV. Nag-post na naman Sister Mela ko, naku, ang ganda yata ng 55 inches. May TV ka na nga. Isa natin ilalagay. Sa CR, wala akong TV sa CR.
Yun. Nandiyan, So kung ano, kung mayroon ka na, eh, yun. Pero kung may pambili ka, okay lang. Lalagyan natin na ng TV. Kasi dito kayo ni tatay. Doon yung Bakit TV pa yan, Nay? TV yan. Aba, May ano TV nga pa rin. pa, oh, mayroon pa. Sige, sabihin mo para pag nag-Bible study kami. Lalagyan yan. Okay lang. Okay lang si Brother Remo. Walang problema sa kanya, siya ang nagpapautang. Pero pag tayo umuutang, delikado. Eh, sa kanya, baka bonus lang niya yan eh. No? Baka bonus lang niya yan. Magkapanis yun. May siya salamin yung malaki. Oo, At alam mo sa yan, no? taas. So, sabihin mo, ano mag-donate sa church ng 55 inches. So, yun ang sinasabi ng Bible, no? Na pag nanatili tayo sa Panginoon, yung blessing, ay hindi mo na kailangang hingin. Yun. Tuloy-tuloy. Yun. Marami parang nagmamakaawa sa Diyos. Di naman ganun ang Diyos. Huwag kang magmakaawa. Gawin mo yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Anong pinapagawa ng Diyos? Unahin mo muna ang kaharian ko at ang katuwiran ko at lahat. O, di ba? Lahat na eh. Ibigay ko sa'yo eh. Eh, hingi ng hingi ka, ayaw mo naman sumunod sa Diyos. Para bang anak. Sabi ng anak, nataray, na magulang, anak, mag-aral ka. Nakakatamad mag-aral, tapos hindi nang hingi ka ng baon. Pagdating ng card, puro palakol ah. Gaganahan ba yung magulang dyan? Pagdating ng card, tay, ito yung card. Pala ako. Siguro, manglilisik ang mata ni tatay. Kala mong gising ako nung maaga, magluluto ng baon. Ang binaon mo ay pinagpawisan ko, tapos ganito lang yung grade mo. Di ba? So, ang Panginoon, bilang tayo mga anak niya, dapat tayo ay maging tapat sa Kanya. Yun. Sa Kanya lang dapat tayo natiging tapat. Kasi tayo ay Kanyang tupa. Yun. Kabilang tayo sa Kanyang kawan. Kaya di ba sabi ng Panginoon, kung ang may 100 tupa at nawala yung isa, iiwan yung 99 eh. Hanapin yung isa. Yun. May mga pastor hindi nahanap yung isa. Bahala siya sa buhay niya. Bahala siya mamatay. Dahil hindi ganon. Kapag nawala, nagwawala, o ano man ang kanyang ginagawa, hinahanap natin. Yun. Kaya di ba, yung mga nawala sa atin, pinupuntahan ko yan. Yun, yung mga natitisod, nagtatampo. Pero, kung ako yung ibang pastor, may mga pastor, bahala siya. Bahala siyang matisod-tisod siya sa akin. Kaya mo yan. Sa atin hindi ganon kasi nga, ang prinsipyo ng Panginoon, kung may isang nawala, yun doon ka dapat pag-focus. Nawala na nga, tapos ikaw binabaliwala mo. Kung may sakit ang isang kapatiran, isang tupa, anong gagawin? Yun, ikaw ang mag-aalaga doon sa tupa. Alam nga namang ang mag-aalaga doon, leon, kakainin yun ng leon. Alam mo naman sa ating kapanahonan, ang daming mga magdarambong, manglulupig. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa panahon natin ito, maglilitaw ng alin, yung mga bulaang propeta. Kahit mga pinili, talagang target niyan. Kahit tayo na tinatarget niya, kaya dadandaan. Nay, Bible study tayo. Yun. Wala akong impyerno, tinatakot lang kayo ng pastor niyo. Di ba? Walang kaluluwa ang tao. O, di ba? Tinatakot lang kayo ng... Sino bang pastor niyo? Maliit? Maitim? Wala yun. Kampo ng kadiliman yun. Si Kibuloy ngayon, tinutugis. Kaya... Nahuli na yung 5. Yung 5, siya hindi pa sumuko. Hindi pa, So dito po, ano yung pinapakita po ng plata na kailangan manatili tayo sa Panginoon. Kasi siya lang talaga ang pang-asa. Kasi sabi doon, abide in me, inayin nyo. As the branch cannot bear fruit. Hindi tayo bubunga kung hiwalay tayo sa Panginoon. Pero bang sanga na, namunga na, putulos doon sa puno na yun, nakakita na ba kayo? Na 5 araw na, namunga ba? Mahigpit ang bunga. Eh di kung ganun putol-putulin na lang natin ang puno, namumunga pala yan. Pero walang ganon. Basta naputol sa puno yan, unti-unting natutuyo yan. Tignan mo tayo yung puno doon sa amin na mangga, kahit pinutulan ng sanga, pero sumasanga na naman kasi. Hindi naman naputol yung puno, yung ugat nandun pa yung ugat. Pero yung pinutol ko, abay kanya-kanyang, pastor, pwede bang mahingi? Bakit? Paggagatong ko. Ibig sabihin, lahat ng sangang na naputol ko,
na ipanggatong na po. Matutuyo na. Oh. Ibig sabihin, realidad ho, na kapag hiwalay tayo sa ating Panginoon, wala ho tayong magagawa. Unti-unti ka nang malalanta, nawawalan ka ng ganang magbasa ng Bible, nawawalan ka ng ganang manalangin, nawawalan ka ng dumalo ng pagtitipon. Baka ang reason mo, Pastor, hindi ako dadalo, inaantok ako. Pero ang dami namang araw, inantok ka pa sa araw ng linggo. Sa oras nga lang tayo magbabible study. Pastor, hindi mo na ako dadalo. Bakit? May date ako. Ang dami namang araw mag-date. Sa araw pa ng gawain ng Panginoon. Noon. Eh, mamaya, magpadala ang Diyos ng cobra habang naglalakad ka, magde-date ka ngayon, kinagat naman yung paa mo tayo. Ay, pwedeng gawin ng Diyos yun. Kasi kontrolado ng Diyos kahit ang mga hayop. Ay, di ba, kahit nga yung kalsada, pwedeng pabiakin ng Diyos yun. At ikainin eh. Tapos pagkabiak ng lupa, mayroong cobra doon, saluhin ka naman. So, pwedeng gawin ng Diyos yun kasi kontrolado lahat. Kayang gawin ng Panginoon, makapangyarihan siya eh. Kaya verse 5, ano sabi doon? I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Alam mo, pag nasa Panginoon tayo, mamumunga daw tayo ng sagana. Talagang makikita mo yung buhay niya. Kahit hindi naman kayabanan, pero payapa ang buhay niya. Makita mo sa kanya, enjoy na enjoy ang buhay niya. Walang stress. Bakit ka ma-stress? Ay sinabi na nga na Diyos, wala kang magagawa. Ibig sabihin, kung may problema ka, pangangailangan ka, ibigay na natin sa Diyos yun. Ipanalangin mo, Lord, wala may pangangailangan ako, kayo na pong bahala. Eh sabi nga ng Panginoon, hindi ka pananalangin, alam na ng Diyos yung kailangan mo. Oh, ay bakit pag-aalala ka, nanalangin ka na? Kung nanalangin ka na taga-alala mo, para wala kang tiwala sa Diyos. Kung nanalangin ka na, ibinigay mo na sa Diyos, pinagkatiwala mo na, relax na ang buhay mo. At sa tamang panahon, sasagutin ng Diyos yan. At ang Diyos naman may sagot. At ang sagot ng Diyos, pwedeng oo, pwedeng hindi, pwedeng maghintay. Ay, minsan, sinagot na nga tayo, hindi talaga, pinipilit natin. Bakit wala pa? Sinagot ka na pala. Nung humingi ka ng 4 wheels, Lord, wala, gusto kong kotse. Ngayon may dumating na bisikleta, yun lang talaga ang ibibigay na Diyos sa'yo. Kasi wala ka namang parkingan, nagkakagulo ba ng parkingan dito eh. Pag dumating yung naghakot ng basura, isa nag-aaway, kayo ko kasi wala na madaanan, kaya hindi tuloy dumaan yung basura. O di ba? Nag-away-away dito sa atin. Kasi nga sa parkingan. O. Kaya hindi na ako bumili ng 4 wheels. So, mayroon ako may 4 wheels na kami, 2 bisikleta eh, 4 wheels din yun. O, kaya pag tinanong ako may 4 wheels na pa, so mayroon. Huwag mo nang tanongin ko anong 4 wheels yun. So, at least may 4 wheels, walang reserve. So, makikita natin doon mga kapatid, napaka-importante na manatili tayo sa ating Panginoon. Huwag tayo hiniwalay. Kasi pag hiwalay tayo, mapapariwara tayo katulad ng aribugang anak. Yun, nagpaalam sa tatay, tay, ibigay mo na yung parte ko. Diba? Nagpaalam, yung tatay mo, napakabait. Yun, ito, kabahagi mo na. Kasi dalawa lang sila magkapatid, hinatay yung kaya naman, kaya po talaga sila eh. So, nung nakuha na yung parte niya, nakaisip, pero kay gagawin ito, talagang gala ng gala, yun, kung ano ng mga ginawang kabarastugan, yung kamunduhan. Siyempre, pag ang ginawa mo yung kamunduhan, kung ako lang makamundo, isang milyon, isang araw ko lang pwedeng gastusin yun eh. Kung talagang gagawin mong makamundo, yun, bili ka lang ng kotse, magkano ang kotse. Ngayon, 1 milyon, pangit pa yun eh. Eh, pag BMW, 7 milyon yun. O, ibig sabihin, kahit anong laki ng pera mo, pag ginastos mo sa kamutuan, kulang na kulang yun. At nakita nga natin, yung alibughang anak, pagkatapos malustay, yung kayamanan, naalala niya, na mayroon siyang tatay na nag-iintay. Yun. Eh, kaya lang, napariwara na siya eh. Bakit hintay mo pang mapariwara? Pwede namang hindi. Na manatili ka lang sa piling ng Diyos, mayroon kang kapayapaan, magkakaroon ka pa ng pagpapalang espiritual, pagpapalang material, di mo napapansin, dinadagdag lang ng Diyos yung blessing. Yun, di mo hinihingi, pero binibigay. Kita mo tayo, may 3 aircon, di naman natin hinihingi. Kusa na lang, Pastor, gusto mo ba isang aircon pa eh, 2 ng aircon. Kasi may 2 na doon, di lang na ikaitabil isa. Ay yung isa, ganda pa eh. Kaya nung Thanksgiving, di ba? Kahit napakapuno ng church natin, pero ramdam mo ang lamig eh. Blessing yun. Kung bibili
bilhin ka natin yun, baka 100,000. Pero kahit simple, wala tayong binaya doon. Ibig sabihin, basta nakita ng Diyos ang paglilingkod natin na tama, Diyos na ang magpo-provide sa atin nang hindi natin kailangang humingi sa Kanya kasi mas alam ng Diyos yung mga pangailangan natin. Ang kailangan lang natin gawin, ano yung gagawin natin? Yung unahin yung Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran. Verse 6, if a man abide not on me, yun, ito naman, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them unto the fire, and they are burned. Kaya maraming Kristiyano, mga membro ng local church na nagpabaya sa gawain ng Panginoon, anong nangyari na? Naging masalinood kung pare lang buhay. Yun. Hindi na naging miserable. Yung mga nag-asawa ng unbeliever, sinasabi na ng Bible, huwag kayong makipamatok sa hindi ka pananampalataya. Eh, pastor, mahal na mahal ko. Paano yun? Sa kanya tumibok ang puso ko. Eh, kapag inaasa natin yung tibok ng puso natin, ano ba yung puso natin? Tingnan natin, Jeremiah 79. Eh, kahit nga Kristiyano na, sabi hindi, ang Kristiyano may pusong ano na. Pero pag umasa tayo sa puso natin at hindi sa salita ng Diyos, ay sigurado madadaya po tayo. Tingnan natin ang Jeremiah 17:9. Ang sabi po ng ating kapatid na Jeremiah, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Yun. Yung puso natin, kahit Kristiyano na tayo, kahit born again na tayo, minsan talaga naglalaban yan. Kaya kapag halimbawa, pwede naman tumibok ang puso ko sa, kahit may asawa ako na no? Pwede tumibok ang puso ko sa ibang babae. Pero ang tanong, tama ba yun? Hindi. Di ba? Nakita ko na Ibig nalo. sabihin, basta ganyan, mahina ang pananampalataya. O dapat ay Natalo. lakasan po natin yung tinatawag na self-control o yung tinatawag na armor of God ay suot natin. So, ano ang punto ng ating Panginoon mga kapatid? Doon sa ating binasa sa John chapter 15. Puntahan po natin. Sabi doon sa verse 6, verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Yan. May kondisyon. Hindi porque gusto mo, ibibigay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin, at ang mga salita ko ay manatili sa inyo, at humingi kayo sa akin, at ibibigay ko sa inyo. Yun. Kaya lang, bago ibigay, anong gagawin mo? Manatili tayo sa Panginoon at manatili yung salita niya. Kasi hindi nanghingi ka, parang anak, hindi nanghingi, baon ko. Pero makita mo, ayaw magtrabaho, ayaw maghugas. Yung pag naghuhugas pa, babasagin yung plato. Yun. O magsain ka nga, anak, kasi wala tayong makain. Abay, ayaw magsain. Pero gusto kumain. So, siyempre, magulang. So, tayo po, mga anak ng Diyos, sabi ng Panginoon, if you abide in me, manatili tayo sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. Siyempre, ang sinasabihan dito, mga disciples, mga alagad niya, na ito ay figurative lang, na katulad na isang puno. Sabi doon, in my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Noon. Napakaliwanag. Tapos sabi doon, as the Father had loved me, so have I loved you. Continue in my love. No? Alam mo, ilan yung nagmamahal sa atin? Mahal tayo ng Ama. No? Minamahal daw siya ng Ama. Kaya minamahal niya tayo, sabi ng Panginoon. Magpatuloy kayo sa pag-ibig. Tapos sa verse 10, if you keep my commandments, no? Kaninong commandments? Kaninong kautosan? Sa Panginoong Jesucristo, you shall abide in my love. Mananatili daw tayo sa kanyang pag-ibig. Even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Ang unang sumunod sa utos ng Ama, ang Panginoon eh. Kaya ang Panginoon may utos din na tayong mga anak niya, mga tupan niya o mga lingkod niya ay mananatili din sa utos niya. Tapos sabi doon sa verse 11, these things, have I spoken unto you that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Yun, dapat yung kagalakan natin full. Hindi
hindi kalahati. Dapat buo. May full ba tayo na bawas? Full nga eh. Kumbaga sa full tank, kumbaga sa container, bubili ka ng tubig, sabi nung binilan mo, full yan, puno yan. Nung makita mo, kalahati na lang, matutuwa ka ba tayo? Hindi ka matutuwa. So yung joy, dapat makita sa atin na full. Yun. Ibig sabihin, ano man ang kondisyon, ano ba ang mga sitwasyong naranasan natin, lalo na sa ating kapanahunan, dapat makita sa atin yung joy. Buo na buo. Buong buo. Paniniwala. Kumbaga 100% na nararamdaman natin yung joy kasi temporary lang naman tayo dito. Hindi naman tayo tatagal sa mundo ito eh. May kontrata nga tayo dito. Kung kontrata natin ay 60, hanggang 60 ka na lang. Kung hanggang 70, 70 na lang. Mapalad nga pag nakarating ka na ng 60. Aba, blessing po yun. Kadalasan 40. Hindi ako nga, 57. Hindi ko alam, makarating pa ako ng 60, nawa. Pero ako, masaya na ako, nakarating na ako ng 57, yung iba nga. Rico, 60 na rin. Sino po? Yung anak kong panganay. Oo. Pinas. Alam mo, si nanay, ilang taon na po kayo? Maitin na ako sa city. Oo, gano'n? Blessing po yun. Tatay 81. Tumutala ako 57. Tumutala ako 57. Nakasalamin na, si nanay nakasalamin. So walang pagkakaiba. 80, 57, ilan ang gap? 23. Kami magpipinsan, 30. So, nawa, Buhay, di ba na ba? maabot natin. Kami at sa- Pero, ang punto doon, mga kapatid, wala akong nakakasiguro ng ating buhay. Wala akong nakakaalam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Kaya importante na bawat araw na dumating sa atin, ibigay na natin yung the best na paglilingkod sa Diyos. Kasi yung pagtulog natin, halimbawa kung natulog, sarap ng tulog eh, di ba? Pero hindi mo alam kung makakagising ka pa eh. Kaya yung araw na ito, ibigay mo na ang buong lakas mo, buong pag-iisip mo, buong pagmamahal na paglilingkod sa Diyos. Yun. Kung maaari, wala nang away. Yun. Marami mag-asawa, pagka natulog, nakatalikuran. Yun, di ba? Pagkagising, nakatalikuran pa rin. Oh, pag kumakain, talikuran pa rin. Oh. Kanya-kanya. Doon siya. Doon sa dulo. Doon. Kanya-kanya. So, Kailang kumain. kumbaga, Kumain, yung buhay natin, isipin natin na bigla na lang dumating yung katapusan ng buhay natin. So, ipaglingkod na natin sa Diyos yung buhay natin na yan. Kasi maikli naman talaga yung ibinigay na ng Diyos na buhay natin. Yung walang hanggang buhay, doon sa kabila yon. Wala nang katapusan yun. Dito, pansamantala lang tayo. Ang tawag nga sa atin, estranghero. Ibig sabihin na estranghero, hindi talaga tayo taga dito. Strangers, scattered. Nanganap nga lang tayo eh. Ibig sabihin, wala tayong pagmamayari dito sa mundo. Wala. Wala. Kaya mga, di ba, yung mga Chinese, sinaangkin ng Philippines eh, parang sa kanila eh. Wala akong nagmamayari ng mundo, sabi ng Panginoon, akin, ang langit ay akin, ang mundo ay akin. Ay di ba, sabi ni Satanas, inangkin din eh. Alam mo, pag sinamba mo ako, ibibigay ko sa iyo yan, parang sa kanya eh. So, sinungaling ko si Satanas, ang nagmamayari ng mundo, ang Diyos, paano mong ibibigay yung hindi sa'yo? Eh di, nag-aangkin ang hindi sa'yo, ganun si Satanas. Kaya di ba maraming tao nag-aangkin hindi sa kanya? So kampon kasi siya ni Satanas eh. So dito, pinapakita po na kailangan tayo po ay manatili sa Panginoon. Ito pa, verse 13, greater love had no man than this, that a man laid down his life for his friend. Yon. So, you are my friends, verse 14. If you do whatsoever I command you. Yon. Pag ang turing sa atin ng Panginoon ay hindi nakaaway tulad ng dati. Ang turing na sa atin ng Panginoon ay kaibigan. Di ba, mayroon tayong sinasabing mas mabuti pa ang kaibigan minsan sa kapatid. Minsan pag malayo, oh. Minsan ang kaibigan, pwede mo pang lapitan. Minsan may mga kapatid, lapitan mo, ang dami pang reason. Ay, wala ako. Yan. Pero makita mo, ang daming handa. Eh, no? Pero pag nilapitan, kahit kasi kung duling, wala ako eh. Pero makita mo, talagang boom, baghanda. Eh kasi experience ko yan sa lahat ng, minsan may mga kapatid, nagreklamo, bakit pastor yung kapatid ko?
Ay pera naman, pero pag nahiraman, daming dahilan. Pero makita mo naman, ang ganda ng bahay, daming bili dito, bili doon. Sabi ko, ganun talaga. Kaya, minsan, ang napokontrol kasi minsan, yung dagdag. So magkapatid, okay, pero pada yung dagdag, yun ang napokontrol, huwag mo ng may pamilya ka na. Huwag kang magbigay sa kanya, baka abusuhin. Pag pinagbigyan mo siya, sigurado sa sunod, utangan ka na naman yan. Utang na lang. Oo. Paminsan, yung magkapatid okay. Pero yung mga dagdag, yun ang na minsan nagsusulsul sa asawa. Kita mo yung anak walang makain, tapos magbibigay ka pa sa kapatid. Yung anak mo walang damit. So minsan maraming mga ganung, di naman lahat, pero may mga ganung sulsul na nasisira tuloy yung relasyon ng magkapatid. Pero kung totoo kung nananampalataya na sa Panginoon, hindi ka na maghihintay na... Oo, pag tayo mga Kristiyano, pag alam natin na isang tao, lalo ng kapatid sa pananampalataya, yun na talaga ang dapat puso natin. Sabi nga, tingnan natin sa Galatia, ating kapatid na Pablo, na kailangan attitude po natin. Galatians chapter 6, verse, simula natin sa verse 7. Sabi doon, with good all will doing service as to the Lord and not to men. Yun. Gumawa daw tayo ng mabuti, pagsiservisyo para sa Panginoon at hindi sa tao. Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Yeah. So verse 10, and you masters do the same thing unto them for bearing threatening, knowing. Ay, hindi pala yun po, Galatians lang. Pero may punto din doon, di ba? Pero ito yung pinakapunto talaga dito. Sabi doon sa verse 9, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon tayo ay aani kung hindi tayo mapapagod. Sa verse 10, as we have therefore opportunity, yun, ito po. Lahat, sulat ito ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Let us do good unto all men. Sa lahat ng tao daw gumawa ng mabuti. Especially unto them who are of the household of faith. Yun. Kung nakakagawa ka ng mabuti sa ibang tao, hindi naman Kristiyano, bakit? Hindi ka makagawa ng mabuti sa kapwa Kristiyano. Halimbawa, dalawa, nagkakagipitan. Isang Kristiyano at hindi Kristiyano. Parehong nagsabay lumapit sa'yo. Pero yung ibibigay mo, isa lang ang pwedeng bigyan mo. Sino kayang pipiliin mo doon? Kapatiran. Kasi sa doon, especially, yung lalong-lalo na raw yung kapananampalataya. Pero magandang sabayin. Kung mayroon din lang. Para hindi yung O, isa. para walang sumama ang loob. Kahit paano, pasensya ka na. Ha? Yun. Kumbaga, hati na lang kayo, 50-50. Yun. Hindi pwede 50-50. Dapat isa lang ako. Sa akin na lang. Iba na kayo mag-usap. Pwede kung gutom din yung O isa. kasi kung halimbawa bigas ang kailangan at 1 kilo lang, hindi natin, tigkalahating kilo para talaga makasurvive. So, yan po yung pinakapunto natin ngayon mga kapatid sa ating pinag-aralan. Kaya babalikan lang po natin yung ating tema, ang The Christian Fruitful Living, ang mabungang Kristiyanong pamumuhay. Yun, kailangan mabunga. Kasi Kristiyano tayo. Pag inano natin yung Christian, letter C. Ano yung letter C? Compassionate in loving. Yun. Masyado, tayong Kristiyano, mga baging tayo. Kaya nga tayo nangangarang, kaya nga tayo nahumahayo dahil nangahabag tayo sa mga naliligaw. Kasi maraming tupa naliligaw. Yun, dapat nakakaramdaman tayo ng habag doon. Pangalawa, letter H. Ng Kristiyano, dapat may humbleness, may humility. Maalis na sa atin yung pride. Pag sinabi pride, hindi mo matanggap yung katotohanan. Narinig mo lang, pero ayaw mong gawin sa buhay mo. Pride po yun. Alam mo yung tama, pero hindi mo maisagawa. Tama na nga eh. Paano mong hindi mo gagawin? Tama na nga eh. Hindi, pag binaluktot mo yung tama, sino ang mali? Tama na nga yung sinasabi ng Panginoon, ayaw mong gawin, hindi ikaw ang mali. Pangatlo, ano yon? Letter R. Di ba? Righteous. Yun.
Pag sinabing righteous, siyempre yung katuwiran, ang Diyos ang unang nag-inject sa atin ng katuwiran. Diyos ang unang gumawa, ang Panginoon. Pero, paano tayo nagiging makatuwiran yung buhay natin? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sabi dyan sa 2 Timothy 3:16, or Scripture, given by inspiration of God, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Yun, sa katuwiran eh. So, yung katuwiran natin, manggagaling sa Bible. Hindi yung sariling katuwiran. Kaya pag sinabing, mayroon pa bang propeta sa ating kapanahunan? So, basa. So, pag sinabing na basa, sinabi ng Panginoon na marami magsisilitaw na bulaang propeta. Bakit? Ang propeta po ay hanggang kay John the Baptist lang, Luke 16:16. Last Ibig sabihin, huling propeta na po si John the Baptist, pambay lumitaw, bulaang propeta. Sabi ng Panginoon, may lumitaw na Kristo. Bakit? Sila ang huling Kristo. Walang ibang Kristong darating. Siya lang. Nag-iisang Kristo, tapos may lumitaw ng mga Kristo. Ako ang anointed son. Ako ang anak ng Diyos. Kaya kung wala kayo sa aking kingdom, hindi kayo pupunta sa kaharian ng aking Ama. Ngayon, makukulong na siya. Ginaganyan niya yung kanya kamay. Ganun, di ba? My Father and I are one. Kita mo. So, maraming bulaan ngayon na kailangan mag-ingat tayo. Kailangan magbasa tayo ng Bible, manalangin. Ang laki ng piyansa ngayon. At manalangin at mag-attend ng ganitong pag-aaral. At pwede tayo mag-question and answer, magtanungan, na kapag hindi mo pa alam, itanong nyo, huwag mong itanong kay Soriano. So si Soriano, mamali-mali din ang sagot ng kalagulan, napakagaling. Tanongin si Soriano, ilan ang Diyos? Marami daw ang Diyos. Mali na siya doon. So, yung totoong Diyos, isa. Pero ang tanong, siyempre, Armin yan, di naman, wala naman ang pinagalingan din ni Soriano, iglesia din yan iglesia ni Manalo So nagsarili, kay Perez, nagkanya-kanya. So hindi talaga nagsimula siya sa true church. Di tulad natin, tayo nagsimula sa Muntinlupa. Muntinlupa nang galing. May pinanggalingan na kung ititrace yung ating iglesia, nagsimula talaga sa Panginoong Jesucristo. Mayroon tayong kasaysayan, mayroon tayong history na pwedeng panghawakan natin. Na pag umaatras talaga. Halimbawa, iglesia ni Manalo, 1940, pag umatras siya ng 1913, wala silang maatrasan. Lumitaw sila 1914. Wala silang kasaysayan. Tama sila. Okay, so yun lang po mga kapatid sa hapong ito. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa iyong abag at sa iyong mga aral na aming natutunan ngayon. Nawa, patuloy mo kami pangunahan at gabayan sa aming pang-araw-araw na buhay. Nawa, patuloy mo kami samahan sa lahat ng aming gagawin. Ano po ang mga dalahit problema ng bawat kapatid. Kayo po Diyos ang magbigay po ng kalutasan. Sapagkat sa sarili namin, wala kaming magagawa. Katulad ng sinasabi nyo, na kung hiwalay kami sa iyo, wala kaming magagawa. Salamat o Diyos sa mga salita mo na nagbigay po sa amin ng encouragement nanawa kapag patuloy kami na magtutulog sa iyo. Lahat po na ito Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.